Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa pagsuporta, pag-subscribe, pag-like, pagbabahagi ng ating YouTube daily podcast. Salamat ng marami. Taos puso nagpapasalamat ang inyong kapanalig Nico Cruz sa inyong suporta sa ating pagsama sa akin para tayo lumago espiritual. Kasi if we aren't growing spiritually, we are dying spiritually. Kung di rin lumalago ang iba pang mga aspeto ng ating buhay, sa ating trabaho, sa ating relasyon sa Diyos, sa ating relasyon sa mga tao, umihina or namamatay po yan. Dahil tinawag tayong mamunga para kay Kristo. Dahil pag nanatili tayo kay Lord Jesus Christ sa true vine, kaya tayong manatili sa Kanya. Sabi niya sa True Vine, chapter 15, verse 7, sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done to you. John chapter 15 verse 7. Kung mananatili ka sa akin, anak, at ang salita ko ay mananatili sa iyo, anuman ang hihilingin mo sa iyo, ay hilingin mo sa ating Ama sa langit sa ngalan ko, ay maisa sa katuparan. Amen. Kaya patuloy tayong mamumunga kung tayo'y patuloy na sumusunod sa Diyos, matapat sa Diyos, nananatili sa Diyos, tinatanggap ang lahat ng mga bagyong dumadaan sa ating buhay ng maluwag dahil kasama natin si Kristo. Hindi po tayo natitinag dahil alam natin God is forever in control. Pinasasalamatan lagi siya, binibigay ang lahat ng kredito, ng gloria sa Panginoong Hesus, ay talagang mayroong makabuluhan ng buhay kung isesentro natin lahat, kung gagawin nating hari ng buhay natin si Kristo Jesus. Amen. Simulan po natin mga kapanalig sa The Maxwell Leadership Bible po na panimula ni John C. Maxwell. Basahin ko po. Ito po, sa tulong ng Banal na Espiritu. God has already called you to lead. Tinawag ka ng Diyos para manguna, para ipalaganap ang Kristyanismo, para itanim ang salita ng Diyos. Dahil pag itinanim ang salita ng Diyos, talagang totoong tutubo ito sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Sa panahon, yes. At gawin lang natin ang natural na paraan, which is yung pagtatanim ng kabutihan, pagtatanim ng salita ng Diyos, pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng respeto kahit minsan hindi ka na nire-respeto, pagpapatawad automatic kasi nauna na tayong pinatawad. Ito po, leadership is for everyone. How can I make such bold claim? Tanong ni John C. Maxwell. Dahil ang leadership daw ay para sa lahat. Because every person who accepts Christ is called to influence others. Everyone. Leadership is not just for a select few. Years ago, in his book Spiritual Leadership, J. Oswald Sanders gave the best definition of leadership I have ever read. He simply stated, leadership is influence. Na-feature ko na po ito a few weeks ago, itong napakagandang kailangan nating balik-balikan kasi talagang kailangan ipaalala sa atin ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala dahil tinawag tayo ng Panginoon. So naalala ko
Ipiniture ko na po ito ng 2 beses. Hinati ko sa 2, pero ngayon babasahin ko yung quick para mapaalalahanan tayo na tayo tinawag na ang definition ng leadership is one word lamang, influence. Yes, leadership is influence. I have embraced that definition and thought. Tinuruan ko, itinuro ko sa mga libo-libong katao over the years. And taught it to thousands and thousands over the years. If you are a follower of Christ, then you recognize that you are called to influence others. Jesus said in this way, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Let your light to shine before men, and then they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew chapter 5 verse 13 hanggang 16. It doesn't matter you are CEO or stay-at-home mom. If you call yourself a Christian, then you are called to influence others. That's why it is important for you to learn to become a better leader. Whether you are a parent in a family, the pastor of a church, the president of a company, or a potential leader for the next generation, the problem is that if you are like most people, you may not wake up in the morning, look in the mirror and say, now there is a godly, effective leader if I ever saw one. Today, most people don't believe they can make a positive impact on the world. They live in, even most pastors feels this way. In 1997, the Barna Research Group reported that 95% of American pastors said they don't believe they have the spiritual gift of leadership, nor do they feel they have been adequately prepared for the task of leadership. The truth is that few people are naturals when it comes to leading others, but everyone has potential. I believe you can become a better leader, pagdidiin ni John C. Maxwell, regardless of your age, gender, marital status, or profession. Sociologists say that even introverted people will influence an average of 10,000 people in their lifetime. Sabi na raw ng sociologists, may bilang ng sociologists na kahit na mahihain, ay nakaka-influensya pa rin sa tanang buhay nila ng at least 10,000 katao sa kanilang buhay. Just think about that. Someone who's not even trying to lead others will impact many. Just think about one person can do if he or she intentional about leading as Jesus directed us to be. Tanong ni John C. Maxwell, what kind of impact potential has God put inside of you? Ulitin po natin ng sabay-sabay. What kind of impact potential has God put inside of you? I want you to see yourself as a leader, sabi ni John C. Maxwell. I want you to learn from the best leaders who ever lived, the men and women in the Bible. No matter how strong or weak your leadership is, whether you are 4 or 9, I want you to improve and reach your leadership potential for the glory of God. For the glory of God. Your friend, John C. Maxwell. Yan po ang mensahe ni John C. Maxwell na tayo ay tinawag ng Diyos para mag-influence. At
Ano po ba ang naidudulot nating impluensya? Negatibo ba o positibo? Kasi talagang nag-i-impluensya po tayo. Susunod po nating tatalakayin ay napakagandang lessons ni John C. Maxwell sa Leading with Humility, Genesis chapter 41 verse 1 to 5. Ito po ang napakagandang lessons about Pero. Sa panahon ni Joseph, may magiting at matuwid na Pero, hari ng Ehipto sa Egypt. Ito po ang sulat ni John C. Maxwell. The Pharaoh who ruled Egypt at the time of Joseph showed remarkable wisdom and insight, as well as heart receptive to truth. God strategically possession this humble man as a king over Egypt at a crucial time in world history. Talagang iniluklok ng sadya ni Father God in Heaven ang taong ito sa panahon ni Joseph na hari ng Ehipto. Strategic ang ginawang posisyon ni Father God in Heaven at tamang panahon. Yan. When nightmares awaken Pharaoh, he recognized something odd was happening. As a strong leader, he acknowledged his sense of unease, but as a humble leader, he enlisted the advice of others. He summoned Joseph, who successfully interpreted his dream. Do you think Pharaoh knew his kingdom hung in the balance as he carefully processed the message God has given him? Napakagandang tanong, ano po? It took great wisdom and humility to designate Joseph as the point person and to give him the authority and resources necessary to survive the coming calamity. But he did it, and the people followed his leadership, carefully storing up grain during 7 prophesied years of plenty. When the predicted hard times arrived, Pharaoh once more deferred. Umasa, pinabayaan si Joseph. The king of Egypt put himself and his people into the capable hands of this foreigner. Dahil talagang banyaga si Joseph sa Egypt dahil siya ay Hudyo. Had this Pharaoh been arrogant or intimidated by Joseph, millions would have starved. Instead, Pharaoh listened carefully, empowered Joseph to act, and so doing ensured his own legacy as an effective leader. Kung hindi raw nakinig ang Pharaoh, ang king ng Egypt sa panahon ni Joseph, at na intimidated at arrogante o naging mayabang, ay malamang maraming namatay sa gutom ng panahon ni Joseph na milyon-milyong mga tao. Talagang napakabuti ng Panginoon, ano po. Kaya kumapit po talaga tayo kay Lord Jesus kasi God is forever in control. Ito na po ang episode 83. Ang title po, Subukan mo makita ang sarili mo kapareho ng pagtingin ko sa iyo. Nasa Romans chapter 8 verse 33 and 34 ang una nating babasahin sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon, Jesus Calling. Ito po ng scripture sa New King James Version sa The Leadership Maxwell Bible.
Ito po, ang verse 33 and 34 sa chapter ng Romans chapter 8. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. And then nasa Hebrew chapter 4 verse 14 hanggang 16. It says, sa tulong ng banal na Espiritu, sa pagbabasa po natin, seeing them that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Papuri sa Panginoon. Napakagandang scriptures na kababasa lang po natin sa tulong ng banal na Espiritu. Romans chapter 8 verse 33 to 34 at Hebrews chapter 4 verse 14 hanggang 16. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 83. Maya-maya po re-reviewin po natin ang episode 82 kahapon, October 31st, which is Halloween Day. Ngayon po ay November 1, episode 83. Subukan mong makita ang sarili mo kapareho ng pagtingin ko sa iyo. Ito na po. Do not be discouraged by the difficulty of keeping your focus on me. I know that your heart's desire is to be aware of my presence continually. This is a lofty goal. You aim toward it but never fully achieve in this life. Don't let feelings of failure weigh you down. Instead, try to see yourself as I see you. First of all, I am delighted by your deep desire to walk closely with me through your life. I am pleased each time you initiate communication with me. In addition, I notice the process you have made since you first resolved to live in my presence. When you realize that your mind has wandered away from me, don't be alarmed or surprised. You live in a world that has been rigged to distract you, and each time you flow your way through the massive distractions to communicate with me, you achieve a victory. Rejoice in these tiny triumphs, and they will increasingly light up your days. Ang lofty ay isang matayog. Ang ibig sabihin ng lofty na kababasa po natin kanina, na rig to distract you ay niligpit. Ang tiny po ay maliit at siyempre ang triumphs ay mga tagumpay. Ito na po ang pagninilay-nilay natin mga kapanalig sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Huwag kang panghinaan ng loob. Yan ang pamugad ni Lord Jesus Christ na mensahe sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga pahirap na kakamit mo sa buhay mo.
sa pamamagitan ng pananatili sa aking presensya at nakapokus ka sa akin, dahil alam ko ang tinitibok ng iyong puso, alam ko ang ninanasan ng iyong puso, alam ko ang mga kamalayan mo sa aking presensya ng tuloy-tuloy. Ito ay matayog na goal. At ikaw, ang pakay mo toward, papunta doon sa matayog na pangarap mo ay hindi talaga hindi mo maabot ng todo ang gusto mong maabot sa buhay na ito. Huwag mong hayaan ang mga pakiramdam mong ikaw ay nabigo na magpababa sa iyo ng todo, na magpapaalala sa iyo, magpa-worry sa iyo, magpabantulot at hindi mo na alam ang mga gagawin mo. Sa halip, subukan mong makita mo ang sarili mo na kapareho ng pagtingin ko sa iyo. Ano po ba ang tingin natin sa sarili natin, mga kapanalig? Ano po ba ang identity natin? Mahalaga po yan. Kaya ang dapat, ang vision natin, which is identity, ay dapat pinoprogram ang ating isipan, kalooban, na anak tayo ng kataas-taasan Diyos, na tayo'y greatest possession, na tayo tinubos niya sa kanyang dugo, sariling dugo, tinubos niya para sa atin mga kasalanan. Kaya dapat alam natin yan. Kahit binabagyo tayo, tignan nyo ang kawayan. Lagi nating hinalimbawa ang mga kawayan, puno ng kawayan. Pag may matinding hangin, bagyo, nagsasayaw-sayaw lang. Hindi lumalaban sa bagyo. Kaya dapat hindi natin nilalabanan ang mga pader. Hindi tayo bumabangga sa pader. Dahil sabi nga ni Dr. Jose Rizal, sabi sa Katipunan, matatalo lang tayo, bakit tayo lalaban? Hindi dahil negatibo si Dr. Jose Rizal, kundi alam niya ang kakayanan na hindi pa talaga sapat ang lakas ng mga Katipunan para lumaban sa hukbo ng mga Espanya. So, talagang dapat piliin natin ang ating laban. Kaya ang kawayan, tignan nyo, sayaw ng sayaw pagkatapos ng bagyo, nakatindig muli. So pagkatapos ng bagyo ng ating buhay, dahil alam nating kasama natin si Kristo, na alam nating ang matayog na pangarap natin ay manatili sa Kanya, dahil ang gusto niya ay makita nating mga tao ang mga sarili natin ng kapareho ng pagtingin ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Una sa lahat, pagdugtong ni Lord Jesus Christ sa ating pagninilay-nilay, ako ay natutuwa sa iyong malalim na pagnanasa para lumakbay ng kasama ko, lumakbay ng malapit sa akin sa buhay mo. At ako ay nalulugod, yes, ako ay nalulugod sa bawat oras na panimula mo na nakikipag-usap ka sa akin. At ang kadagdagan yan, na napupuna ko ang progreso mo, na ikaw ay naresolba mo na ang mga sinusuo mong bagyo at pinili mong manatili mabuhay sa aking presensya. Kapag na-realize mo na ang iyong isip ay talagang nandyan para igala ang isipan mo, na talagang pagala-gala ang isipan mo, kung saan-saan pumupunta ang isipan mo, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, ay huwag ka raw mag-alala or masopresa. Kasi nabubuhay kayo, sabi ni Lord Jesus Christ, nabubuhay kayo mga tao sa mundo na iniligpit na punong-puno ng distractions na umiistorbo sa iyo. At sa bawat bungkal mo sa iyong buhay, sa bawat hagbang mo sa iyong buhay, sa
para sagupain ng massive distractions, ang ah, mabigat, malaki at mabigat na mga distractions, na para mawala ka sa piling ko, sabi ni Lord Jesus Christ, at para makipag-nig ka sa akin. Dinidistract ka ng mundo, iniistorbo ka ng mundo, at pinapahirapan ka ng mundo, pero pinili mong makipag-niig sa akin. Yan ang nakamit mong malaking victory sa buhay mo. Kaya magalak ka. Ito ay yung mga maliliit na tagumpay na nagagawa mo sa pananatili mo sa akin, at magdadagdag ng ilaw para sa iyong mga araw. Ilaw na mag-aangat para sa iyong araw na ito. Wow! Salamat po sa ating Panginoong Hesus sa napakagandang mensahe niya. Kaya nga, subukan daw nating makita ang sarili nating kapareho ng pagtingin niya sa ating, which is tayo ay greatest possession. Ito na po ang quick review ng episode 82, Pag-aralan mong makinig sa akin. Matuto kang makinig sa akin kahit na habang ikaw ay nakikinig sa ibang mga tao. Sa pagbubukas nila ng kanilang mga kaluluwa para siyasatin na sila ay nasa holy ground, lupang banal. Anong sumunod na payo ni Lord Jesus Christ, mensahe ni Lord Jesus Christ? You need the help of my Spirit to respond na angkop, na tumugon. Kailangan daw natin ng Espiritu ni Lord Jesus Christ para tumugon na angkop. Yes, hindi para gumanti. Tumugon na angkop. Angkop, ibig sabihin, angkop na turo niyang magpatawad, magmahal, maging mahabagin, maging matulungin, maging mababa ang loob. Yes, maging mababa ang loob. Dahil, bakit mananatili tayo mababa ang loob? Kasi ang lahat ng nagpapakababa ay itinataas. Ngunit, ang mga nagmamakataas ay ibinabababa. So, God knows what He is doing. Kaya nga, God is forever in control. At humingi daw tayo ng tulong sa Kanyang Espiritu, sa banal na Espiritu ang tinutukoy ni Lord Jesus Christ, na mag-isip para sa iyo. Mag-isip daw na humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu na mag-isip para sa Kanya, para sa Diyos. Mamuhay para sa Diyos. At sa pamamagitan mo. Ang aking pagkatao is buhay na buhay within you in the person of the Holy Spirit. Kaya nga, anong sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19? Did you know that the Holy Spirit, your body is the temple of the Holy Spirit and you're not on your own? Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ito pa, ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 82. Kung ikaw ay tutugon sa pangangailangan ng iba, ay walang tutulong madala sa iyo. Yan ay proseso ng buhay. At ang maialok mo lamang ay mga mumo kung sarili mong kakayanan ka lang didepende, sabi ni Lord Jesus Christ. Pero, pag ang aking Espiritu ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para makinig at magsalita, ang batis ng buhay na tubig ay tutulo ng todo sa iyo. Aagos ng todo sa iyo na para sa ibang tao. Ikaw na ngayon ay channel ng aking love, channel ng ang kagalakan, channel ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng lagi mong pakikinig sa akin,
at the same time, nakikinig ka rin sa ibang tao. Napakagandang episode 82. Susunod po natin tatalakayin mga kapanalig ay sa Great is Thy Faithfulness, 365 devotions from our daily bread. Napakagandang Exodus chapter 15 verse 25. It says, "The Lord showed him a tree when he cast it into the waters. The waters were made sweet." Nung itsa ni Moses, dito po sa Exodus chapter 15:25, ang kanyang baston, ang tubig na dating mapakla ay naging matamis. Ito po ang unang quote. God uses our difficulties to make us better, not bitter. End of quote. Yan po ang end of quote. Tatagalugin na po natin. Ang Panginoong Ama sa Langit ay gagamitin niya ang lahat ng iyong mga problema, mga sitwasyong napakahirap at para tayo maging matatag at hindi para humina or hindi para maging mapakla. Better, maging mabuti, hindi para maging mapakla. Ito pa po ang napagandang nasusulat sa Psalms 118 verse 24. Talagang nire-recite po natin ito ng regular. Sabi sa Psalms 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." At sabi po sa quote, "The God who put us here on earth knows life tends with sadness, and so He gives us many things to fill our hearts with gladness." End of quote. At ang huling quote po natin, ito po, galing sa Great is Thy Faithfulness, "You don't have to worry about eyes strain from looking on the brighter side of life." End of quote po yan. Tumako na po tayo sa mga ngaral, mga kapanalig ko kay Kristo. At ang mga ngaral, nasa 11 na po tayo. At yan ay 10 bersikulo. At sisimulan po natin ngayon. Hatiin natin sa 2. So, 1 to 5 po tayo ngayon. At kung lulubin ng Panginoon, 6 to 10 tayo bukas sa Ika-11 kabanata ng mga ngaral. Ito po, sa tulong ng Banal na Espiritu. Ma-inspire po tayo mga kapatid, mga kapanalig. Ang mga gawain ng marunong. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Kapag ang ulap ay maitim, di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig. Kung saan ang nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapaghasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makakapag-ani. Kung hindi mo maaring malaman kung paano ang hininga mo, ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Lalong hindi maabot ang isip mo kung paano ang ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Napakagandang mga ngaral, ika-11 kabanata. Yes, chapter 11 verse 1 to 5.
ito na po yung pinakaantay nating tatalakayin mga kapanalig. Ang 1 milyong bonus nung panahon ng 1900 kada taon ni Charles M. Schwab. At sumisweldo po nung panahon ng nila ng 1900 si Charles M. Schwab para talagang maunawaan natin bakit nabigyan ng kada taon ng 1 million bonus si Charles M. Schwab ng amo niyang si Andrew Carnegie. So, suriin natin mabuti mga kapanalig. 75,000 po ang sweldo ni Charles M. Schwab kada taon. Si Charles M. Schwab ay nagsimula bilang ordinary clerk ni Andrew Carnegie. At nung minsan mayroong kinailangan na ipagawang project at ipinasa ni Andrew Carnegie sa clerk niyan si Charles M. Schwab. Ito yung folder. Charles, pag-aralan mo at gusto kong gawin mo yan. Nung sinasabihan siya ni Andrew Carnegie ni Andrew Carnegie si Charles M. Schwab nakatingin ng todo-todo at nakikinig. So in-emphasize ni Andrew Carnegie yun. Isa yun sa katangian ni Charles M. Schwab na marespeto at nakikinig ng todo-todo. And then sa panahon ng tapos na ang kanyang amo, siya naman ay nagsalita. Yes boss, sabi niya. Ikaw po ang aking amo, susundin ko yan, pero may paalala lang ako na pagka pinatuloy mo sa akin yan, ay malulugi ka sa proyektong yan. Nung una, sa isip ni Andrew Carnegie, ay isang insubordination dahil parang ayaw sumunod. Ito, si Charles M. Schwab. At sabi niya, sige, kunin ko yung folder, basahin ko muli, at ikukonsulta ko sa aking mga kasosyo, and ibabalik ko sa iyo. So, tama nga raw si Andrew Carnegie na buti inudlot niya yung proyekto kasi talagang malulugi sila. Kasi nga, napag-aralan na ni Charles M. Schwab ang project na yon. So, ibig sabihin, ano ang mga katangian ni Charles M. Schwab? Bakit mula sa pagkaka-clerk ay na-promote ito na naging presidente ng kumpanya ni Andrew Carnegie, pero ang may-ari na ay si J.P. Morgan. Kasi nga, bandang huli, ibinenta ni Andrew Carnegie ang National Steel Company kay J.P. Morgan, at si Charles M. Schwab ang naging presidente for 30 years hanggang sa itinayo na may sariling steel industry si Charles M. Schwab na the Bethlehem Steel Industry. So, ano-ano mga katangian na nakita ni Andrew Carnegie kay Charles M. Schwab? Una, mayroon daw definiteness of purpose itong dahil mayroong magaling na attitude at alam niya, naiintindihan niya ang kanyang definiteness of purpose dahil talagang ang pinakadipinado na layunin ni Charles ay magsilbi kay Andrew Carnegie at talagang naging indispensable. Yes, naging indispensable. Hindi niya maidispatcha. Hindi maidispatcha ni Andrew Carnegie si Charles Schwab dahil mayroong definiteness of purpose, mayroong napakasayang pamilya at nirerespeto ang Diyos, at ang kanyang mga desisyon ay promptness. Talagang kung kinakailangan magdesisyon, nagdidesisyon yan si Charles M. Schwab.
At mayroon ding ang kanyang karakter ay matindi. At ang pagiging honesty, tapat na tapat sa amo niyang si Andrew, si Charles, kaya nabibigyan ng bonus. And assume responsibility, matinding umassume ng responsibility. Gumagaan ang buhay ni Andrew Carnegie, kaya siya nagbibigay ng 1 bilyong bonus sa kanyang protege na si Charles M. Schwab. Yun ang dapat natin tularan, mga kapanalig. Kung mayroon tayong amo, pagaanin natin ang buhay ng mga amo natin. Kung mayroon tayong negosyo, pagaanin natin ang buhay ng ating mga kliyente. Hindi tayo mismo ang magiging pabigat. Kaya minsan nagiging pabigat tayo pag hindi tayo nakapag-isip ng mayos, kung yung wala tayong definiteness of purpose, wala tayong promptness of decision, nag-aalala tayo, ang ating karakter kung binabagyo ay nababagabag tayo, at minsan hindi na tayo honest. At si Charles M. Schwab ay naunawaan niya ang strict discipline ng desisyon. Yes, strict discipline of decision over one's emotion. Namamanage ni Charles M. Schwab ang kanyang emosyon. Magaling siya sa disiplina sa kanyang emosyon, sa kanyang isipan. At mayroon siyang obsession na obsessional desire to render useful service. Ang nasa ni Charles M. Schwab na pag-aanin ng buhay ng amo niyang si Andrew Carnegie. Pumapasok ng maaga si Charles, lumuwing gabi at nagkukusa, hindi na kailangan pupukin, hindi siya pako. Kung hindi pupukin, hindi babaon. At nagiging pabigat sa amo, kaya talagang ina-appreciate ng todo ni Andrew si Charles dahil hindi siya pabigat. And then sumunod pa, mayroong knowledge, sapat na sapat ang knowledge ni Charles M. Schwab sa kanyang trabaho, at mayroong tolerance sa mga subjects, hindi tumutulig sa agad. Katulad na lang ng hinalimbawa nating kwento, binigyan ng folder, pinatapos magsalita ang amo, hindi siya sumabat kasi alam naman ni Charles ang tinutukoy, napag-aralan na raw niya kasi, pinatapos niya. So isa yon sa naging kwento ni Andrew Carnegie kay Napoleon Hill, kasi si Napoleon Hill ang nagsulat ng libro na itong How to Raise Your Salary, How to Raise Your Own Salary. Interview 1908, inilagay sa libro at nasa Audible po yan. Ano pa ang sumunod na katangian ni Charles M. Schwab kaya nabibigyan ng bonus na 1 bilyon kada isang taon? At mamaya titignan natin kung gaano nakalaki ang 1 milyon noong 1900. Loyal itong si Charles M. Schwab. Hindi lang sa kanyang among si Andrew, pati sa mga kapwa niya empleyado. At nananampalataya sa Diyos at mayroong pagkilala sa mga tao. Nirerespeto niya ang kapwa niya tao. At mayroong uhaw na knowledge para matuto pa ng todo-todo. Dahil napakaganda ng kanyang attitude, mentorable, coachable, at inaamin agad kung mali, at naunawaan niya hindi importante ang nangyari, kundi mas mahalaga anong gagawin mo sa nangyari. At panghuli, mayroong alertness ng imagination si Charles M. Schwab. Alertness ng kanyang imagination. Pinapagana niya ang kanyang imagination. Remember, isang mababang clerk ay nag-aral na ng todo dun sa project na yun. Naging advance ang kanyang pagsasaliksik. Dahil hindi ito nakatapos ng una nung pag-aaral, pero nag-self-supporting, kaya nakatapos ng pag-aaral, bandang huli, self-supporting at nagkapamilya. At naobserbahan ni Andrew na si Charles ay talagang
mahalagang-mahalaga din sa kanya ang kanyang sariling pamilya. At mahalagang-mahalaga ang relasyon niya sa Diyos at pinapahalagaan din niya ang mga pananaw ng ibang tao. Ito ang isa sa magandang halimbawa, mga kapanalig, kung bakit si Charles M. Schwab ay nabibigyan ng ng $1 milyong bonus kasi ang sahod niya $75,000 a year. Opo, kada isang taon $75,000, pero nabibigyan ng $1 milyong bonus noong panahon ng 1900s dahil ito po, sa librong How to Win, Influence Other People, How to Win Friends and Influence Other People, sa libro ni Dale Carnegie. Magkaapelido lang po, si Dale saka si Andrew, hindi po magkamag-anak. Nung minsang bumisita si Charles M. Schwab, dahil siya na ang executive vice president nung panahon ni Andrew, bago naging naging presidente si Charles, pero ang presidente na noon ay ng kumpanya na nabili nga ni JP Morgan. So bumisita ito kasi na alam na may problema yung isang planta ng kanilang steel industry. So tinawag niya ang kanyang mga supervisor, managers, at tinanong niya, ano ang ating kota? Nakakakota po ba tayo? Sabi ni Charles sa mga subordinates niyang managers and supervisor. Sumagot agad ang mga manager. Sabi, tinakot na namin ng lahat ng mga tao. Ayaw kumota. Hindi namin mapakilos. Inayunan ng mga supervisor. Yes, Mr. Charles, ayaw sumunod sa amin. Tinakot na namin sila. At talagang ginawa na namin, binantayan namin. Pero talagang ayaw kumilos ng todo-todo ang mga tao. Hindi nakakakota. Maraming mga dahilan ang sinasabi nila. Ganun ba? Sabi ni Charles Schwab. Bumaba siya. Sige, adjourn na itong meeting. At naunawaan ko. At bababa na lang ako. Pagbaba niya, mayroon siyang nadaan ng milling station. At kinausap niya yung nakapwesto doon. Nung oras na yun ay pauwi na yung per ship. Kasi dalawang ship day shift saka night shift. So sabi niya, Mr. So-and-so, Sir Charles, nakailang baba na po kayo ng production ngayon. Sabi niya, tinutukoy yung produkto. Ay 7 po. Okay, 7. Mayroon ka bang chalk dyan, Mr. So-and-so? Sabi ni Charles, yes po, Mr. Charles, ito po ang chalk. And then, walang gatol na sinulat, na malaking sulat na 7 sa sahig. Number 7. Sinulat niyang yun, saka siya umalis. Wala siyang sinabi. 7. Sinulat niyang ganun, binalik yung chalk. Pagdating ng second ship, nagtaka at sinabihan yung mailing station na ano itong number 7. Ay dumating kanina si Mr. Charles. At tinanong kami kung ilan na ang naibaba namin dahil uwi na. Sabi ko 7. So sinulat niya, siya ang nagsulat niya, 7. After ng night shift, pagdating ng first shift, ginawang 8. Binura yung 7. Naging 8 ang ibinabang produkto. Hindi rin pumayag yung pang-araw, ginawang 9 hanggang sa tumaas ang produksyon dahil sa napakagandang makatao, makatwiran na pamamaraan ni Charles M. Schwab. At pinagagaan niya lagi ang buhay ng amo. Yun ang dapat nating tularan. Pagaanin natin ng buhay ng ating mga amo, ng ating mga karelasyon, asawa, at anuman yan, sa anak, kapatid. Magpagaan po tayo, hindi po tayo dapat magpabigat na hindi ako papayag na si ganito na gano'n, ayaw ko yan, at tutol ako dyan. Ay nagpapabigat po tayo pagka gano'n. So pagka gano'n ang ugali natin, ay darating ang panahon na magdidesisyon yung kumpanya. Dahil nakakabigat ka, hindi ka pagaan, hindi ka nakakatulong, ay pagka nagkaroon ng crisis, isa ka sa una na matatanggal. Hindi po ba? So, assume responsibility ang isa sa matinding ginawa ni Charles M. Schwab. At dahil super makatao siya, hindi siya nagpapalapad lang ng papel,
hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi kapakanan din ng lahat. Hindi nga siya nag-alipos, hindi niya inalipusta yung milling station na nakapwestong tao doon. 7 lang ang gawa ninyo? Ba't tayo yung sumunod sa mga manager at mga supervisor ninyo? Ano ang gusto ninyo? Di ba? Walang ganun na sinabi. Hindi nagsalita, nagsulat lang. 7. Ni-reverse psychology niya eh. So, indispensable si Charles na hindi siya matanggal dahil siya ay tumutulong ng todo-todo. Inassume niya ang mga big responsibility, mayroong pagsasaliksik, advance ang kanyang pagsasaliksik, ginagamit ang kanyang imahinasyon, mayroong definiteness of purpose. Ang definiteness of purpose niya ay magsilbi sa Panginoon at magsilbi sa mga tao, pinapahalaga ng pamilya, pinapahalaga ng sarili, minamahal ng todo ang sarili dahil minamahal niya rin ng todo ang Diyos above all things at minamahal niya rin ng todo ang kanyang kapwa. So, ano na po ang value ng 1 milyon noon, nung 1900s na bonus? Sabihin mo na talagang napakalaking pera noon. Yung 1 milyong bonus sa isang tao lamang na si Charles M. Schwab ang nabibigyan ng napakalaking bonus. Hindi nila siniwalat lahat ni Andrew ang mga binibigyan niya, pero isa niyang nabigyan talaga ng todo-todo ng bonus kada taon ay si Charles. Pero halos lahat ng circle of influence ni Andrew ay nabibigyan niya ng extra pay. Pagka alam niyang na nakakatulong ng malaki sa kumpanya, ay talagang binibigyan niya ng cash at saka pinopromote niya. So ang value ng 1 milyon na pera noon 1900, ngayon ay 36 billion 641 million 547,000 today. An increase of napakalaki ng 35 million ang in-increase, or 35 billion over 123 years. Kasi nga 1900 ngayon ay 2023 na. The dollar had average inflation rate of 2.97% per year between 1900 and today, producing a cumulative price increase of 3,564.15%. This means that today's prices are 36.64 times. So, yung presyo noon ay nagmultiply ng 36.64 times as high as average prices since 1900. According to the Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index, a dollar today only buys 2.72% of what it could buy back then. The inflation rate in 1900, sabi pa rito, was 1.20%. Ano po ang inflation rate noon, 1900? Ay 1.20%. The current inflation today, today po yan, the current inflation rate compared to last year is now 3.70%. 3.70% inflation rate. If this number holds, a million today will be equivalent in buying power to 1 billion 36 and 996 million next year. The current inflation rate page gives more detail on the latest inflation rate. Yan po ang kabuuan ng ating napakagandang episode 83. Maraming salamat. God is forever in control. Bye-bye now. God bless.